Sabi nga ni Mama Taylor sa kanta niyang Clean, oh, I think I'm finally clean. Pero pwede ba yun? Pwede ba na mag-start ng totally different version of yourself at kalimutan ng buong pagkatao mo sa past? Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to a new episode of the Trying Hard with Laika podcast. Kasama natin si Madam Z. Hello! Zandy P in the house. Zandy P! Ang tiga tanong. Ano yun? Wala lang. Okay. May iba lang. Okay, Laika M. Zandy P from Taytay. Okay, Laika M and Trying H. Para sa ating tanong for today. So again, sa lahat naman nagpapadala ng kanilang mga tanong, maraming salamat sa inyong lahat. Ipipila natin ng mga yan. Wag lang po math. Hindi to, sa Team Laika na yun. Sa Team Laika, magsa-trying hard. But today, we're going to read one of your letters and yan, subukan namin yung best namin na magbigay ng insight, payo, recommendations. At please take it with a grain of salt. Again, ang mga ito ay payong-payo lang. Sayang yung violent reaction, di mapapadala. Huwag na po, please. Huwag na po, bad po yun. No. Okay, game. Letter sender, ang pangalan niya ay si Den Desara Pen. Ang creative na mga pangalan. Mga trying hard, Ibang level kayo. Yeah. Sige, game. How to reinvent yourself. Hi po, Coach Laika and Boss Zandy. Happy New Year. Happy New Year. And I hope you are doing well. With the advent of the new year, it had me thinking on how to reinvent yourself. Yung feeling na parang nag-glow up ka na, tapos makikita mo yung old photos mo sa Facebook. Tapos sasabihin mo, yuck. But to go beyond the superficial aspect of reinvention, how do I erase or at the very least, forget the person that I was before? Especially when I experienced things and also did things that was so not pleasant. At most, bad dahil I trusted the wrong people, made wrong decisions, wasted opportunities, and yung iba at the very least, cringeworthy, which made me feel like a loser. This year, I want to win. It would be nice po sana if you could offer me insights on how to evolve and grow. Ang dami ko po kasing nakikita sa TikTok na post featuring yung song ni Taylor Swift na Clean, which talks about TikTok nyo yan finally being clean and free from the shackles of the past that once bounded you. Gusto ko lang maramdaman yun and I'm planning to take action on it this year. I want to be a new person. That's all. Thank you, Coach and Boss Z. God bless. God bless din. And salamat sa vulnerability, salamat sa honesty, salamat sa pag-amin na may mga versions of yourself, may mga eras ka na hindi masyadong pleasant. Love it. Talaga na ipasok mo. Of course, mag-score tayo ngayon ng pinakamaraming Taylor Swift references sa loob ng isang episode. Are you ready for it? Yan ang una. Okay. Hindi pala yung una, no? Ano pala yung eras ko. But yeah, hindi naman kasi lagi na madali. Yun nga, to reinvent yourself. You have to understand na kung sino ka dati ay bahagi pa rin sa totoo lang na kung sino ka ngayon. Pero the best way of looking at things kasi is like sifting through each part and then picking out which ones you want to keep and which ones you don't want to keep. And then the things that you don't want to keep, you leave it sa road kung nasan ka sa journey mo. Pero syempre, at one point in your life, na-touch mo pa rin yung rock na yun. Parang sinasabi ni Olaf sa Frozen 2, di ba, na ang water daw remembers. Parang ganon. So parang ganon pa rin. Pero hindi na yun bahagi ng kung sino ka. Naiwan mo na siya kung nasaan ka. So bahagi na siya ng nakaraan, hindi na bahagi ng future. Walang such thing. Unless sa theology ng baptism. Ano? Ay, oo. Na parang sa baptism kasi diba yung theology ng baptism is pag na-baptize ka, pag huminga ka sa tubig, pag bangon mo, malinis ka talaga. So you're a new creation. The old has gone, the new has come. Unless ganun, hindi talaga posible yung clean as in 0% na problema na mangyayari. Walang ganun, But what you could do is to be constantly a better version of yourself. That's what I want for you this year. Yes. Yes na lang. Yes ka lang dyan. Yes na lang. Yes. So, reinventing. Siguro ikaw ba nag-reinvent ka?
Well, hindi ako nag-reinvent. Nag-add ako ng layer. Kasi, ang dami ko talagang, ano ba? Ang tawag doon? Hindi personality Chapters, Hindi, ang dami kong facets. Sa life. Oo, kasi, mayroon akong church, church community, mayroong school, as in high school, elementary. Yeah. Tapos nung college, ewan ko, trip-trip lang namin, yung magbabago raw ko noon ng pangalan. Tapos, ang dami nga nangyari sa life ko, na naging, mayroon na ako yung work version ko. Okay. Na doon feeling ko yung medyo, hindi naman super malayo. Pero siya yung naiiba sa usual self ko. So, kumbaga, may Jeje version tayo lahat. Tapos meron tayong nakaangat-angat na sa buhay. Talaga ba? May Jeje version ko? May Parang wala. May Jeje version ako. Prove it. Ayoko pakita ng picture eh. Pero pag, saka na, pag naka 1 million followers sa Spotify, ang trying hard, papakita ko sa inyo yung... don't ask like papakita ko sa inyo yung picture ko sa photo studio ng mga unang panahon. Pero... panahon butiki pa ako. Feeling ko hindi ka talaga naging Jeje. Talaga ba? Hindi mo alam yung Bas Maldita, Banty shit. Sorry, hindi talaga ako nag-spell ng weird sa text eh. But anyway, pero may mga era naman talaga tayo na nakakahiya. Like ako personally, yung bully season ko. Kasi may time sa buhay ko naging bully ako nung high school. Na hindi natatanda ng mga binuli niya. Yeah, but in my heart of hearts, I knew it was not good. Like, I was making fun of people. Yung ibang tao yung pinapunchline ko. Yung parang, and the way I would make fun of people is I would make a joke. And then, tatawa rin sila, hindi na alam sila yon. Parang ganun ako twisted nung high school. So, nakakahiya rin yung version na yun ng sarili ko. Pero, part ba rin ba siya ng kung sino ako? It's part of my past. And ngayon, I'm actively choosing not to be like that anymore. Di ba, Z? Yes. Kaya mo. Yeah. Like yun nga yung nakakatawa din. Kasi ako, alam ko sa sarili ko. Dahil I've seen that part of me, I could be like that at any point. So ngayon, actively, kahit natitempt ako minsan, kasi when people make fun of you, parang gusto mong gumante minsan. Pero ngayon, because I remember that I was that before, I make a choice na hindi ko na siya gagawin ever. Hindi ko na siya gagawin kahit kanino. So, yun yung sa akin, mas sustainable way of reinventing yourself. Not totally forgetting everything. Kasi pag forget mo yung everything, forget mo rin yung some of the lessons na madudulot sana nun. And mahihirapan ka rin to track your own progress. Kasi pag, di ba kinalimutan mo na yung kung sino ka, hindi mo alam kung saan ka, magsimula ka from scratch. When in fact, if you use that as foundation, para dun ka mag-build over, matatrack mo na, okay, I'm different now. Masa-celebrate mo siya, tapos magiging mas sustainable yung pag-reinvent mo ng sarili mo. Yung sa pag-reinvent ba ng sarili, possible yung i-erase niya yung past niya. Kasi yun yung gusto niya gawin eh. Kasi parang sa akin, impossible siya. Ano siya, doable siya online. Yeah, oo. On Facebook. Kasi ang dami kong friends, ang dami kong kilala na nagbura ng Facebook account nila dati, tas bagong Facebook. Yes. I mean, tama ka. Kung i-construct mo tong identity na to as parang a marketing tool or parang, yun yung forward-facing mo na self. Yes. Parang, ito kumbaga, ako rin, for example, hindi naman ako Laika agad-agad eh. Laika was actually a name na pinagtripan lang ni Nock sa akin na tawagin. Thanks, Nock. Tapos, nag-stick na siya. Pero in other circles, like sa work dati, they called me Angel. Sa bahay, they would call me Ann. Like, iba-iba yung pangalan ko noon. Doon sa kung sino si Laika ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na or pinatay ko na sila or hindi nakalimutan ko na sila. Hindi naman. May mga facets pa rin or may mga times pa rin na lumalabas si Little Ann, lumalabas si Angel, lalo na pag sumasagot ako ng telepono, gano'n. Like yung boses na yun, program pa rin ako pag narinig ko yung beep, nasasagot pa rin ako in my angel voice. Thank you for calling. But, part pa rin sila ng kung sino ako. So, tingin ko hindi pwede siyang ma-scrub. Pero what you could do would be create ka ng online persona. Pwede yun. Doon. Or i-repackage mo yung sarili mo as this person. Kaya lang sa akin kasi, wala namang natatago eh. Pero feeling... Wala natatago. Lalabas din yan. So, kung hindi mo siya i-acknowledge or hindi mo siya alam, i-deny mo na lang lagi na ikaw yun. Hindi talaga, parang imposible mag-clean slate eh. Ang mahirap, yung may mga nakakaalam ng mga ginawa mo dati. Totoo. Hahabulin ka pa rin ng past mo. Pero kung talagang gusto mo mag-cut ties,
well, yung gusto mo na clean slate, pwede sa social media. Kasi pwede mo namang i-block na yung mga tao Oo, na so pwede ka you mag-pretend trusted na, the wrong people. na hindi ikaw yun. Diba? Pwede ba yun? Ewan ko, may mga sumusubok. Pero sa akin kasi, ang fear ko doon, kaya hindi ko talaga yun i-explore or hindi ko i-explore yung partner. Hindi nga nagko-cross ng mind ko yun. Kasi sa akin, kung sino ka, lagi siyang sisingaw eh. So, yun yung, forgive me for this analogy. Forgive me for this analogy. Pero lagi ko kasi ginagamit to. Yung parang pag nasugatan ka, di ba? So, yung dati mong skin na smooth, for example, nasugatan ka. Tapos, hindi mo siya nilinis or hindi mo siya hinayaan mag-heal. Pero lagi mo siya tinatapalan ng gasa. Ginagasa mo lang lagi, araw-araw. Di ba? Ano rin siya eh, over time, may infect pa rin siya. So, yun, lalabas ma-obvious pa rin na may mali sa kanya. So, sa akin, mas maganda talaga na parang i-detox mo yung past na hindi maganda. Again, kung may mga negative influences talaga na tao, pwede mo talaga silang, di ba kaya may episode tayo on setting boundaries, you may want to listen to that, or yung how to know who your friends are na episode, like that could be a good spot to start. Pero yung sa sarili mo, hindi mo siya totally mabubura. But what you could do would be heal from that, recognize the mistakes, and then start building towards a better you. Feeling ko mas sustainable yun. Kasi parang kesa yung nagtayo ka ng bahay sa hindi pantay na lupa. Diba? Mahirap yun. Onting kibot lang yun, tutumba yun. At saka, lalo na ngayon sa panahon ngayon, wala namang hindi nabubunyag eh. So, ang tanong talaga is, willing ka ba to talk about those things? Or if, when the time comes na it happens, mapopoint mo ba sa sarili mo na, yeah, that happened in my past, but look at where I am now. Like, I did my best to heal from that and to turn into this person. I'm a new person now talaga. Kasi I did my laps, I did my reps. Talagang nag-heal ako, nag-therapy ako to get to this point. Yun yung magiging difference. Kasi yung, dininay mo na nangyari yun, tapos mag-start ka, tapos ibang tao to. Kasi silip yung nasa past. Oo, tapos magpapakita sila eh. I mean, kung ipa-play out natin yung scenario ng bully ako Tama, kaya naamin ko sa inyo na naging bully ako at a certain point in my life. Nung high school ako. siya, teenager. Oo, nung high school ako. 14, 15 years old. Nung 14, 15 ako, may times na may mga bullying behavior ako. Sinasabi ko yun sa inyo, hindi dahil proud ako, pero dahil I'm hoping na what I learned dun sa experience na yun, you would also learn. And I'm also recognizing the fact na I did not make good choices at that time. Ngayon, kung kunyari, hindi ko yan sinabi sa inyo. Imagine lang ni as Laika, di ba? Kasi nag-rebrand ka ikaw si Laika eh. Dapat perfect ka, parang stellar ka, mabait ka, motivational ka, lagi kang positive. Kasi yun yung idea ng mga tao. Sometimes, if you're a content creator, lalo na sa kay Coach Laika. Ginagawa ko, yung parang si Coach Laika, parang walang gagawing mali, hindi nagkakamali. Hindi yun totoo. Pero kung kunyari, sinakyan ko yung trip nyo. Sinakyan ko yung idea na, si Laika, sobrang bait, sobrang busila kang puso, ganyan-ganyan. Totoo yun. At hindi ko ginawa yung trying hard or hindi ko sinasabi tong mga weaknesses, flaws, and parts of my past na less than stellar. Tapos may biglang lumutang na, ay naku, sa totoo lang, bully yan nung high school, ganyan-ganyan. Siyempre, nabetray ko rin kayo, di ba? At siyempre, dahil bully pa rin ako, kasi sinungalingan nga yung healing eh. Kasi sinungalingan na nag-sorry ako, kasi sinungalingan, hindi ako nag-go through my laps para mag-improve as a person. Babalik lang yung kung sino talaga ako noon. Kasi wala namang character development sa totoo lang eh. Tinakpan ko lang siya. Binago ko lang yung image ko. Puro image, puro panlabas, pero walang panloob. So, yun yung danger doon. Ang mas practical siguro na advice would be, when that happens, like, when there are people in your life this year kasi you want to be a better version of you this year. Gusto niya new person. You want to be a new person. Tapos there are people who would say na, hindi ba ikaw yung nag-cheat dati? Ikaw yung nagaganito dati? Ganyan-ganyan. Sabihin mo, dati yun. Pero hindi na ako yun ngayon. I'm trying my best. Oo. Parang, na yun, chapter close na yun. Dati, pero hindi na ako ganun ngayon. Like, lagi mo siyang i-reiterate lang na, hindi na yun, hindi yun nangyari, pero hindi na ako yun ngayon. Kaya trabaho ko yun. Yun yung posible talaga na gawin na, alam mo, ganun ako dati, mahilig ako sa away, nakikipag-away ako. Judge mo na ako dati. Pero ngayon, hindi na masyado. Try ko na journey mo like naman that. yan. Pati ding self-reflection ang kailangan. At kung kaya mong makahanap ng therapist para dyan. Kasi, mas maganda.
Alam niya yung nangyari eh. Aware siya dun sa... Hindi ko naman kasi alam kung gaano kalala yung sitwasyon. Pero, yun naman talaga yung nasa sa'yo yan eh. Yung kung gaano siya kalala. Like, if it's a terrible situation, terrible people, you really have to stay away from them para hindi mo magawa yung same things. Like, it's another step. Pero if you're immersed dun sa certain circle pa lang na yun, you could really, again, depth ang labanan dito. Yun yung pwede mong gawin. Nakakatulong lang din, medyo practical. Sa totoo lang. Kasi meron pa rin ako nun eh, yung parang, minsan kasi ino-haunt ka pa rin ng past mo. Like ako, ino-haunt ako ng mga certain things or beliefs ko about myself that are not true. Kaya, masama kang tao, ganyan-ganyan. Yung mga ganun, or limitado yung kakayahan mo, hindi yun totoo, parang ganyan-ganyan, hindi ka lovable, mga ganun klaseng voices from my past. Pero it also helps if you start saying na, hindi na ako naniniwala doon. Hindi na si Laika hindi na ganun. Kasi over time, the more that you live in your new person's body, yung parang hindi ka na bumabalik dun sa past na ako pa rin yung my thoughts, old habits, old people, old situations, old voices in my head, nagiging stuck ka dun sa kung sino ka na ngayon. Nasabi ko na ba to? Pero may journal entry ako this year, 2024, around the beginning of 2024, na inano ko siya. Nilaikan ko yung aking situation right now sa Animorphs. Nasabi ko na ba sa'yo to? No. Okay. Chika ko sa inyo ha. Pero before that, break muna tayo. Wait lang. So, siya yung bumibili ng planner. Taon-taon kasi New Year, New You. Oo. Pero hindi niya naman sinusulatan. Kasi daw pangit yung sulat niya, sayang yung papel. Tapos minsan, January, okay pa. Sinusulatan niya, ginagamit niya. February, okay pa. Tapos susunod niyang bubuksan, September na. Ganun ka rin ba? Ako rin kasi, kaya nga gumawa ko ng sarili kong planner. Ito ang planner na para sa mga try-hard, kagaya ko. At dahil hindi nakakahiya maging trying hard, mas nakakahiya to not try at all, nilagay na natin sa cover mismo. This planner is undated, kaya pwede mo simulan gamitin kahit kailan. At kung makakalimutan gamitin pwede mong gamitin ulit. Walang masasayang na papel. But I should warn you, this planner is not for everyone. Parang yung podcast natin. Others may look at it and say it's too much or it's too messy. Pero I made these choices para hindi kayo mahiyang gamitin. This is the kind of planner you can use and abuse. Aside from the monthly spread, weekly spread, at yung task list, meron din siyang mga activity sheets that you can use sa inyong journey sa personal development. At kung ready ka na bumili para sa'yo o para panregalo, you can go to bit.ly/tryinghardplanner. And for the first 100 orders hanggang November 30, I will also include a dedication. Kung gusto nyo lang naman. You just let us know dun sa notes kung kaninong pangalan ang isusulat. Now, I always tell you to dream big, work hard, and start now. This planner right here is actually one of my big dreams, so thank you all for making it come true. Alright, welcome back to the Trying Hard with Laika podcast. So, quick break lang para makahabol ako ng hininga. Pero, 90s babies know this. Alam niyo ba yung Animorphs? Hindi mo alam yung Animorphs? Oh my. No. Alam mo yung mga scholastic, mga books sometimes na pumupunta sa school? Ay, alam ko. May fair? Oo. Yan. Yung Animorphs used to be a series na laging kasama sa mga ganung klaseng fair. Yung cover kasi nun, legendary, naging meme pa nga yun Legendary. Pero the story about Animorphs is that these are kids, tapos may alien invasion basta. Tapos some of them were granted powers to transform into animals. Tapos yung cover niya is yung bata, tapos pa-evolve yung hanggang maging kung ano yung animal na yun. Pero hindi yun ang point dito, yung mag-transform ka sa animal. Ang point dito is, ang point ko dito, which I'll get to. Hold on. Nakikinig pa ba kayo? Okay. Yes, you're still listening. Yes. Yeah, okay. Ang point ko dito, kasi meron doon si Tobias, kung hindi ako nagkakamali. Isa siya doon sa characters, isa siya doon sa mga bata na may kakayahan nga to transform into an animal. Pero si Tobias kasi, hindi masyadong maganda yung home situation niya. Tapos, love niya maging bird. Kasi pag naging bird ka, makakalipad ka, di ba? Yung malaya ka, ganun. Tapos parang may time, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. And I'm probably wrong, so please correct me. Pero kung di ako nagkakamali, may nangyari na ang rule kasi, pag nag-transform ka, pag tumagal ka dun ng sobrang tagal, like may limit siya na number of hours, pag tumagal ka dun sa body ng hayop for a long time, masa-stuck ka dun. So, ikaw pa rin yung kung sino ka, pero yun na yung, kung dinosaur ka, kung elepante ka, kung aso ka, magiging ganun ka na lang. Yung katawan mo,
aso na lang, hindi na siya babalik doon sa pagiging tao. Mm. So, yun yung catch doon. Hindi ka pwede magtagal. Si Tobias, dahil nga nag-enjoy siya bilang ibon, nag-enjoy siya na okay na siya doon, malaya siya, tapos wala siya doon sa situation niya na hindi maganda, na-stuck siya doon. Nag-spend siya too much time as a bird, and then he ended up as a bird. But ang konteksto ko dito sa version 2.0, it kind of is like that. When you are turning into someone else, for example, sa akin, this Laika that is talking to you right now, this is different from, say, si Anne. Iba siya. Pero dahil I'm spending more and more time as Laika, and less time as Anne, kasi hindi na ako mabalik dun sa old thoughts, old habits, old beliefs ko about myself. Because I keep going back to this body, to this version of me, I'm finding more and more, lalo na ngayon 2024, na-embrace ko siya na, eto na ako. Na stuck na ako rin dito sa katawan na to. Hindi na ako bumabalik doon sa kung sino ako dati. Self-love. Medyo scary, actually. Medyo scary kasi yung past you, may level siya ng comfort eh. Na parang sanay ka na doon, alam mo na yung gagawin mo doon, alam mo yung expectations sa'yo. Hindi man maganda yung mga expectations na iba, pero alam mo kung paano i-deal yun. Pero to be someone else na hindi restrained by all of that, medyo scary siya. Pero masasanay ka rin. So, yun yung mangyayari rin sa'yo. There will always be pulls from your past na hindi, ito ka pa rin kung sino ka eh. Pero the more that you live in the version that you want to be, the easier it will be to stay there. Yun naman lagi yung sinasabi dito sa podcast. Hindi naman tayo nangangako ng, magbabago kayo, tas perfect na lahat. Sinashare ni Laika yung experience niya. Sinashare ko minsan yung experiences ko. Kasi ito yung real world. Kumbaga sa kanya, minsan may mga instances na, hoy Ann, eto ka dati. Hoy Laika, eto ka lang eh. Eto ka lang, ganyan ka lang eh. No, mabalik pa rin yan. So, yung sa journey mo ng pag-reinvent ng sarili mo, hindi namin pinapromise na makapag-start ka talaga ng na-erase na lahat. Hindi namin na-promise na mawawala na yung mga wrong people na nasa buhay mo dati. Baka sumilip-silip sila. Pero, sigurong magagawa mo yung mag-focus ka sa journey mo, na sa growth mo, sa bagong ikaw. Saka, yung past mo, maganda rin yan na Oo, magandang guardrail ba yun? Reference point talaga siya. Reference point. Para ma-measure mo yung progress mo. So, kunyari, for example, sa akin, dark days ko, majority of the year dati. Ngayon, hindi na masyado. Like, mas rare na siya. Yun, nasa-celebrate ko yung victory na yun. So, yeah, take it one day at a time. Pick and choose what you want to be, who you want to be. Take steps towards that. Kung magre-regress, paminsan-minsan, balik ka lang uli. Kasi nangyayari talaga yun. Magsislip up ka, hindi siya totally mangyayari. There will be, eto pa, reminder pala before we end this, no? There will always be people from your past. Kasi kunyari, present mo sila ngayon, pero darating yung point, magiging past sila. Who will try their very best na sabihin na hindi ikaw yung kung sino ka now, pero ikaw yung version na kilala nila before. Huwag ka rin maniniwala sa kanila. Kasi pwedeng stuck lang sila din sa past. Like, feeling nila ikaw pa rin yun. Pero they need to get to know who you will be in the future din. So, yun. Huwag ka rin makikinig sa kanila. At kung hindi sila willing na kilalanin yung bagong present version mo, you, pwede mo silang iwan sa past. Hayaan mo na sila sa past. Pag ready na sila, pwede rin. Kasi nangyari na rin sa akin yun. There were people from my past who wanted to believe that I was still the person in the past. Pero now that we are getting to know each other as who we are in the present, mas masaya yung friendship namin. Mas light, mas masaya, mas open for growth. So that's what I want for you. Hindi magic 180 turnaround na parang okay na ako right away. Hindi siya instant. But I want it to be real. I want it to be honest. I want it to be sustainable. Kasi yun yung kind of change na hindi mo kailangan gawin ulit next year kasi nakalimutan mo panindigan. Hindi ka naman namin hahabulin at just in case lang. Oo. Tapos sa mga tryhards na nakikinig na gusto rin nila mag-reinvent ng sarili, ano yung masasabi mo, Likes? Yeah, just sa akin, di ba, parang meron akong episode for yung first episode this year. Like, you can choose, meron ako doon yung parang who you want to be, as in, may inspirasyon kayo na gusto nyo maging katulad, pwede nyo breakdown yung ginagawa nila, gayahin nyo yun, emulate yung ginagawa nila, improve on that para mas better ka pa rin. Like, do a lot of deep dives sa sarili mo, hard questions, yung, huwag kayo matakot to know yourself first. And then, when you know yourself sa fullness ng all the good
You could do all the bad then that you're capable of. Huwag mong talikuran. Aminin mo talaga yung mga ginawa mong mali. Ano yung tendencies ko. Kung kailangan mo itanong sa ibang tao, gawin mo. Para makita mo talaga kung sino ka talaga at lahat ng strengths and weaknesses mo. Tapos doon ka mag-build. Doon ka pipili ng anong i-improve ko pa, anong tatapon ko na, ano yung gusto ko, best parts about myself. And then, you start shifting towards who you want to be. Tapos, find out who you want to be and ask yourself, how can I be that person? If I want to be patient, how can I train myself to be more patient? Ito ba, kasama ba dito yung pagbawas sa mga pagrereklamo ko? Kasama ba dito yung paghihintay? Di ba, sitting alone with myself? Like, try to make actionable steps towards that. So hopefully, again, at the end of the year, a lot of the things that are difficult for you now will be a lot easier. Not easy, but easier than they were last year. Meron ka ng episode pala dun, no? Yung knowing yourself. Yes. So, baka makatulong din yun sa'yo. How to be, knowing yourself, 3-part series yata yun, para merong how to be better din. So, yun. Just go through that. Parang workshop format yun. Sinusulat din. I-journal nyo na lang, tapos yun. Balitaan mo ako next year. Sana ibang era na next year. Yeah. So, yun muna for now, I guess. If you have any other questions, you want to send it over sa bit.ly/asklikeapod. That's ASKLYQAPOD. Link din sa description ng episode na ito para masagot namin ang inyong mga tanong. May sasabihin ka pa ba, Boss Z? Happy New Year! Abot pa naman sa New Year yung first quarter. No? Hanggang December naman, New Year pa rin yun. Wag lang next year. Ibang New Year na yun. Pero, yeah. Abot pa rin. And lagi ko naman sinasabi, hindi naman kailangan January 1 lang ang change. If anything, dapat nga every month may check-in ka para makikita mo rin kung may progress ka, di ba? Ngayon, Feb na. Kalaban na natin to. Okay. Alright? Sige, thanks guys. Follow, don't forget. And I'll talk to you next time. Dream big. Work hard, start now. And don't let those who tell you that you're trying hard keep you from actually trying hard. Kaya niyan. Bye! Bye!